Yung tinatawag nila, malayo sa sakit, pero dool sa igit. Interviewin mo si Katuba, maganda din yung istorya niya. Parang ni-rescue pa nga yata siya dati ni Kuya Jeff. Yes, dumating yung time na ayun, mismo siya na nagsabi, nakipaghiwalay sa akin. Muntik nang mapahamak ang buhay ko nung time na yun. Sobrang napakalaking pasasalamat ko kay Idol kasi siya yung naging dahilan kung bakit nandito pa ako, buhay pa ako ngayon. Pinaalis ka ba ni Kuya Jeff sa Bukana or dun sa Kubo? Sabi mo, hindi mo ako sasagutin ang show. Ayun! Matagal ka ding tumira sa Kubo ni Kuya Jeff. Yes. Matagal Totoo ba yung tulay-tulay issue? Ay, nako! So, ano yun sa about antibiotic? Hindi ko alam. Baka may tulong. Pusong bato, pero ngayon, nagla-love team kayo ni Hana. Nang hinayang ka. Oh, saan ka nang hinayang? Sa vlog or kay Hana mismo? Para binastad ka, Hana. Si Hana ba may boyfriend ngayon? Wala po. Si Katuba single din? Oo, single. Single, ready to mingle. Oh! Ito guys, be honest nung time na yon, parang nandoon sa part na yun na parang nagkagusto ako. Dati talaga, nung nagkalabding kami ni Kapakpak, naging crush ko talaga yun si Kapakpak. What's up guys? Welcome back to Kakonsis channel. So, nagbabalik ang Kapakpak Talks, our guest for today. Walang iba kundi si Katuba! Yo! Kumusta kayo mga kakunsi? So, ayan, sa mga nagre-request, ito na po, si Katuba. Dati ko pa siya niyayakag sa interviewing ito, kaso nga nagkakataon na busy siya. Busy or baka siguro, gumagawa lang siya ng dahilan para hindi ay, hindi. Alam nyo guys, pag si Kapakpak, pag talagang hindi ako busy, pagbibigyan ko naman yan. Kasi kaibigan ko naman yan eh. Ay, ngayon? Ngayon wala kaming ginagawa, kaya pumunta na talaga ako dito para mapagbigyan yung kanyang hiling na may interview ako. Hindi ko alam kung sino-showbiz tayo nito. Ay, hindi. Ba't sino-showbiz? Hindi guys, tropa kayo niyan. Tropa ba tayo? Yes, tropa. Tropa kami niyan. Magkakaibigan kami niyan ni Hazel. Yes. Ni Kapakpak. Yan, dati pa lang ang tawag niya na talaga sa akin, Hazel. Yes, Hazel talaga, Hazel. Hindi Hazel, Hazel. Kasi alam niyo pag mga bisdak. Bisdak? Diba? Ano ba yung bisdak? Bisaya, yung mga parang Cebuano, ganyan. Bisdak. Pero yung salita ko talaga sa amin, waray. Waray talaga. Parang si Mark Joe, waray. Yung parang kasi si Mark Joe, waray din yun eh. Yun, Pero yung marunong din ako marunong din ako mag-Bisaya. So ayan, sa mga bagong viewers or sa mga hindi pa nakakilala, pwede ka bang magpakilala muna? Yes. Siya nga pala, ako nga pala si Gerald Waskin, from Leyte, na napadpad dito sa Bukana, at kilala ko ngayon na si Katuba Official, kasi dahil po yun sa tuba na dala ko kay Idol Japper, doon po ako nakilala. Kaya dati po ang pangalan ko Gerald Waskin Vlog talaga. Nung dahil sa tuba, marami na yung binansagan ako na dapat Katuba. Yun na, pinalitan ko, ginawa ko ng Katuba Official para dahil doon sa tuba na dala ko kay Idol. Hindi pa tayo nakakatikim nun ng tuba. Ano ba lasa nun? Hindi ka ba nakatikim nun? Hindi pa. Di ba dati nagdala ka? Yun lang. Hindi ba masama lasa nun? Pag iinanin mo siya, medyo matapang. Lalo na pag bahal, matapang talaga. Malayo ang lasa niya sa mga gin. Malayo. As in, kakaiba yung lasa ng tuba. Ano mas masarap? Ay, mas masarap ang tuba. Sana ma-try din natin minsan. Kala mo talaga nagiinom. Hindi, mas masarap ang tuba. Kasi ang tuba talaga is organic yun, organic. Yung tinatawag nila, malayo sa sakit, pero dool sa igit. Ano ba yun? Pakiulit nga. Malayo sa sakit, pero dool sa igit. Alam mo yun, igit, parang pupo. Yung parang gano'n. Ano yung pinaka-ibig sabihin nun? Yung parang malayo sa malayo sa sakit, pero malapit sa... Yung parang mag-LBM. Pero hindi lahat. Hindi siya lahat, guys. Kasi kung yung tuba na may inom nyo, pag may halong tubig yun talaga is sigurado igit talaga kayo nun pag may halong tubig. Pero pag puro naman, wala. So siya, magkaiba din yung lambanog? Magkaiba, kasi yung lambanog kasi parang niluluto yung lambanog. Pero pareho siyang galing sa coconut. Sa coconut ba galing yung tuba? Hindi ko alam, parang ganun din siguro. Parang baka sasasa siguro yung iba. Yung sa lambanog, alam ko sasasa. Pero gumagawa ka nun ng tuba? Gumagawa talaga ng tuba. Dati pa talaga. Pero ngayon, nahinto kasi panay bagyo. Sana one time makatikim tayo na mismong gawa ni Katuba. Kaya nung nakaraan, hindi tumikim to ng tuba. Nung may dala ka dati, nung galing tayong Laguna. Yun.
So, sayang na. So, ayan, si Katuba ay ang totoo niyang pangalan is Gerald Waskin. Yes, Gerald Waskin. Alright. So, ayan, ayan, dumako na tayo. Paano ba kayo? Excuse me sa mga aso ko. So, ayun, paano ba kayo nagkakilala ni Kuya Jeff or paano ka napadpad dito sa Bukana? Yun. So, bale, Parang di tayo maiiyak. Kaya po ako napadpad dito sa Bukana kasi dahil kay Tulits. Yun. Pero dati talaga, mga kakunsi, dati talaga is supporter talaga ako na idol. Halos lahat talaga ng mga vlog nung pinapanood ko, nakasubaybay ako noon. Hanggang sa dumating yung time na parang nainganyo din ako mag-vlog. Yun, nagsimula na ako mag-vlog, ganito, ganyan. Tapos hanggang sa makilala ko si Tulits. So, yun, nagkaroon ako ng pagkakataon na makabisita dito sa tulong ni Tulits. Yun. Kaya ako nakapunta, napadpad ako ng Bukana. So, dito yung pinaka-first meet nyo ni Kuya Yes, Jeff? first meet talaga. Kasi nung naalala ko, hindi ko makakalimutan yun. Nung unang pagpunta ko dito, may dala akong isda na bangus. Ano yun, isang cooler yun, isang cooler. Pasampasan ko pa yun. Tapos kasama ko yung pamangkin ko, salit-salitan kami. Pag sa biyahe, pasampasan namin yung isang cooler na isda. So, nung pumunta ka dito, nagba-vlog ka na nun? Oo, nagba-vlog na talaga ako nun. Pero nung time na yun, nung pumunta talaga ako dito, pagdating dito sa Bukana talaga, hindi muna ako nag-vlog kasi sabi ko sa sarili ko, hindi ako magba-vlog hanggat hindi sinabi na idol. Hanggat walang pahintulot na, ganito ganyan, mag-vlog ka. Pag walang sinabi sa kanya, hindi ako nag-vlog. Doon ako nag-vlog nung sabi ni idol na, mag-vlog ka, ganyan. So, yun, doon pala ako nag-vlog. Kasi, yun yung pinangako ko kasi, siyempre, sariling compound yun is, kumbaga, ang iniisip ko, privacy. Kaya, yun yung iniisip ko noon. Kaya, hindi ako nag-vlog. So, hindi ka pa monetize doon na nagpunta ka dito? Hindi so, pa dito ako ka talaga na monetize? Oo, dito talaga, as in dito. So, ano yung, kasi may nag-comment sa, hindi ko alam kung sa vlog ko or sa channel ni Kako. May nag-comment, sabi, interviewin mo si Katuba, maganda din yung istorya niya. Parang ni-rescue pa nga yata siya dati ni Kuya Jeff. Ano yes, yun? tunay yun. Paano ni-rescue? Ni-rescue talaga ako ni idol nung kasi nung time na yun guys, is, nung unang punta ko dito, sa Bukana, okay pa kami nung ex ko, nung nanay ng aking anak ngayon, nung nanay. Okay pa kami nun. Nung pag-uwi ko sa Laguna, so doon na nagsimula hanggang sa medyo iba na. Iba na talaga, as in, iba na. Tapos, nung time na yon kasi ayaw ko naman na masira yung pagsasama namin kasi gusto ko kasi na buo yung pamilya para sa anak ko. Umuwi ako ng probinsya sa Leyte para kausapin, para ayusin, ganto ganyan. So, etc. So, naayos naman yun. So, nung bumalik ulit ako dito sa Laguna, kasi, yun nga, nagtatrabaho kasi ako kasi kailangan ko talaga magtrabaho para matustusan yung pamilya ko, lalo na yung anak ko. So, bumalik ako sa Laguna, nagtrabaho. So, doon na nagsimula na, yun, nung time na yun, nag-iba na siya. Puro na kasinungalingan, nagsisinungaling na siya, ganito ganyan. Kaya doon pa lang nakaramdam na ako. Hanggang sa dumating yung time na ayun, mismo siya na nagsabi, nakipaghiwalay sa akin. Hindi ko alam kung anong dahilan niya na maganda naman yung pag-uusap namin. Nakapag-uusap naman kami ng maayos kung ano yung plano, ganyan. So, yun, doon na lang. Hindi ko na in-expect na yung pagbalik ko dito, siya nagsabi na ayaw na niya. Ganun. Tapos, parang through cellphone lang kayo naghiwalay. Oo, cellphone lang talaga. Tapos, hindi mo agad siya pinuntahan nung nakipaghiwalay? Hindi, kasi nasa Laguna na ako, siya sa probinsya O nakauwi na kasi namin ng probinsya noon. So, tinatawagan ko, ring lang ng ring yung cellphone, ayaw sagutin hanggang sa, so yun, hindi ko alam kung mga ilang beses ako tumawag noon, siguro hindi mabilang noon, hanggang sa dumating yung hindi ko na siya makontak. Kumbaga, parang nakablock na yung number ko sa kanya. So, nung naghiwalay kayo, nasan yung anak mo? Nasa kanya yun. So, yun, doon na, kumbaga parang hindi ko na alam kung anong parang naging blanco ako sa nangyari.
O, kumbaga, parang bumagsak yung mundo ko sa pangyayari na yun. So, sa tingin mo, ano kaya yung naging dahilan? Ang sa tingin ko naman, siguro sa kahirapan. O, yun ang, yun yung number 1 na, pakiramdam ko siguro sa kahirapan. Kasi, sa trabaho ko, sa fish pond talaga, dati, kunti lang talaga ang sinasahod ko. 4,000 isang buwan. So, may anak ako, tapos, nakikituloy lang ako noon dati sa kapatid ko kasi hindi kaya, yung 4,000, hindi talaga kaya. Mangungupahan ka pa. Tapos, iba pa yung kuryente, tubig, pagkain, ng gasol. Siyempre, kailangan mo ng gasol para makapagluto. So, yung 4,000 hindi sapat yun sa pamilya. So, ano yung moment na sinasabi nila na ni-rescue ka ni Kuya Jeff? Yun, yung time na yun, doon na talaga ako ni-rescue ni Idol nung time na yun na talagang hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Muntik nang mapahamak ang buhay ko nung time na yun. Talagang, basta wala na ako sa sarili ko kasi yun nga ang nangyari. Muntik na talaga akong tumalon sa tubig noon. Parang gusto ko nang wakasan yung buhay ko dahil sa nangyari, ganito ganyan. Kaya yung kapatid ko, buti na lang nakita ko ng kapatid ko na ayun. So medyo natauhan ako doon. Kaya sa sobrang lungkot, kaya siguro parang naisip ko lang na siyempre naging parang nakausap ko na din sa Idol, parang naging close ko na rin yung time na yun. So sabi ko, baka sakaling matulungan ako, kaya nag-chat ako na pwede ba akong mag-stay kasi dahil sa nangyari sa akin, talagang sobrang hirap ako ngayon, down na down yung sarili ko sa pangyayari. Kaya yun, hindi naman nagdalawang isip si Idol na pinuntahan ako doon sa Laguna, sinundo talaga ako doon. Kaya sobrang napakalaking pasasalamat ko kay Idol kasi siya yung naging dahilan kung bakit nandito pa ako, buhay pa ako ngayon. Kasi kung hindi dahil kay Idol, siguro baka kwento na lang ako ngayon talaga siguro. Parang ang nasirang Gerald. Yes, yun. So, ganun pala yung, ngayon ko lang nalaman yung istorya na yun. So, ayan. So, salamat din sa nag-comment. Kung sino man yung nag-comment sa vlog ko is, ayan, naitanong ko din kay Gerald kung ano yung pinakakwentong yun. So, anong feeling? Diba sabi mo nga, parang solid supporter or viewer ka lang ni Kuya Jeff dati, idol mo siya. Tama? Yes. So, anong feeling yung mismong idol mo yung pumunta talaga sa'yo at ni-rescue ka? Ayun, yun talaga. Parang hindi ako makapaniwala kasi pinapanood ko lang yun eh. Pinapanood ko lang siya, iniidolo ko lang talaga siya. So, yun, sobrang saya, as in talaga. Hindi ko maipaliwanag yung saya ko kasi mismong idol mo, yung susundo sa'yo para sa mailigtas ka sa lungkot na sitwasyon sa nakaraan mo. As in talaga, in sobra. Kumbaga, ang touring ko kay Idol is parang pangalawang, yung pangalawang pamilya na, kuya, ganyan. Kasi, kundi dahil sa kanya, wala ako ngayon sa social media. Yes. So, ayan, nalaman natin ang istorya ni Katuba. Kung paano siya napadpad dito sa Bukana at kung paano sila nagkakilala ni Kuya Jeff at kung paano ka nagsimula mag-vlog. Oh, yes. So, ayan. Tanong ko lang, kasi 'di ba dito ka nga tumitigil sa Bukana nung mga time na yon nung nagkakilala din tayo. So, curious lang ako kung paano ka napadpad kay na Boss Pablo, kung paano ka napunta sa Kubunuto. Kasi alam ko nga, dito ka nag-i-stay nun kay na Kuya Jeff. May dahilan ba na kung bakit umalis ka dito sa Bukana or doon sa kubo ni na Kuya Jeff? Ay, hindi naman. Kasi ang dati talaga, nung dito pa ako nag-stay sa Bukana, magkakasama na kami niyan, nila ni Kaman. Kumbaga, naging close ko na, naging kaibigan ko na talaga si Kaman. Nung umuwi ako sa amin, tapos gusto ko sana bumalik dito, siyempre may na din, yung may naka-stay na din dito sa kubo, si Kautoy. O yun, tapos ang naisip ko din, kung mag-i-stay ako doon, kumbaga, baka marami na kami doon. So, nung sinubukan ko, i-chat si Kaman na baka pwede ako dyan, sabi, hindi naman nagdalawang isip si Kaman, sige, dito ka muna, dito ka, kasi medyo madami na din sila doon sa kubo. Kaya, kasi ako, wala naman akong kasama, sabi ni Kaman. Ayun, napunta ako doon kay Kaman.
So, ayun pala yung kwento ko bakit napunta ka na doon sa Kubunuto. Yes. So, tapos hanggang ngayon, doon ka na nag-i-stay? Doon talaga. Mga siguro nasa 1 taon mahigit na ako doon. So, no offense meant naman So, hindi ba dumadating yung time na nahihiya ka kasi doon ka na nag-i-stay? Siguro, as guys, as tao naman, kasi lahat naman tao may hiya eh. Hindi naman lahat ng di porket kaibigan mo yan, kaklos mo yan, wala ka ng hiya. Actually talaga, ako, medyo nahiya din ako kasi, di ba, nakikitira tayo doon. So, hindi naman mawala sa atin yun kasi tao lang naman tayo, medyo nakakaramdam din tayo ng ng hiya, no? Kaya medyo nahiya din ako. No, pero wala namang ibang choice kundi yun, siyempre sinabi ko naman kanila kaman kung okay lang, so wala namang problema. Kaya yun, ayos lang naman. So, parang may naging pag-uusap din na kayo na dito na lang muna ako. Yes. Kasi, so, okay naman sa kanila? Okay naman. Kasi kung talagang siguro, kung sakaling wala naman, kung pansamantala lang, hindi na ako magtatagal doon. So, tinanong ko din to kay Ka Utoy Tatanungin ko din sa'yo. Pinaalis ka ba ni Kuya Jeff sa Bukana or dun sa Kubo? Ay, hindi naman. Mismo ako talaga ang umuwi sa amin kasi nung time na yon is gusto ko talaga makasama yung anak ko yung time na yon, kaya umuwi ako sa amin. Tapos nung babalik sana ako, yun, saktong-sakto si Kautoy nandun naman nag-stay, so bumalik ako. Sabi ni Idol is yun, pwedeng kay doon ka muna kay Kanuto mag-stay. So nanggaling din kay Kuya Jeff? Yes, Sabi, sige Dol, walang problema, doon muna ako. Yan, So wala naman kayong issue ni Kautoy? Wala naman. Wala. Never kami magka-issue ni Kautoy. Wala din kayo issue ni Kuya Jeff nung mga wala din. Na yun? Wala. Kasi wala kang issue sa mga tao sa loob ng kubong yun? Wala. Sa tingin ko naman, wala naman. Ba't ka natawa? Sabi mo, hindi mo ako sasagutin ng show. Ayan, sinagot ko. Wala naman kasi hindi naman, para sa akin, hindi naman matatawag na issue yun kasi wala naman ano yung yun na yun? Anong hindi mo matatawag na issue yun? Kasi parang may naririnig ako na bagay-bagay. Hindi ko alam kung anong mismo yung eksaktong detalye. So, kung parang nagka-issue ka daw, kaya ka umalis doon sa Kubo. Kumbaga haka-haka, parang ganun. Hindi naman matatawag na issue yun. Ano ba yun? Pwede ba namin malaman? Ha? Hindi, na lang yun, guys. Di ba? Sabi mo sa akin, hindi matatawag na issue yun kasi wala naman akong ginawa. So ano nga yun, kung hindi issue yun, pwede bang malaman namin kung ano yan? Ayun nga. Yun. Ano bang sinasabi itong issue? Wala namang issue. Yung sinasabi mo, kasi sabi mo, hindi naman matatawag na issue yun. So, ano yung yun? Hindi naman, guys, joke lang. Wala naman talaga issue. Sinungaling. Wala talagang issue. Sige guys, wag na natin pilitin. Kung ayaw niyang i-share, wag na natin pilitin. Hindi, isa talaga, wala naman. Kasi ako talaga mismo ang, yung umuwi sa amin. Sabi ko, kasi sabi mo, may haka-haka. So, ano hindi, haka-haka? kasi alam mo naman, sa Pilipinas, kahit wala kang ginawa, madaming haka-haka ganyan. So, pwede ka ba magbigay ng isa example kung ano yung haka-haka na yan? Haka-haka? Parang wala naman akong may na haka-haka. Oo nga! Galing na mismo sa kaling kita. Hindi nga, wala. Ano bang klaseng haka-haka? Sige nga, ibulong mo nga sa akin. Hindi ko alam, kaya ako tinatanong sa iyo. Kasi mismo ako nagtataka, ano may nakapagsabi lang sa akin na, sige, kung mapapaamin mo si Katuba, itanong mo. Kasi sabi niya, parang nagka-issue si Katuba, kaya siya napaalis sa kubo na yun. Sa kubo ni Kuya Jeff. Parang wala akong matanda na haka-haka. Kasi ang alam ko lang talaga is umuwi ako sa amin. So, walang dahilan kung bakit umalis ka? Wala. Umuwi ka lang talaga sa inyo? Umuwi ako sa amin kasi gusto ko talaga makasama yung anak ko kasi sobrang tagal na namin nun hindi nagsama. Siyempre, bilang ama, namimiss din natin yung anak natin, di ba? Kaya, yun. Yan talaga. Wala akong may natandaan na anong issue. Hindi ako mahilig sa issue. Umiiwas ako sa mga issue kasi ayaw ko yung ma-stress yung utak ko.
Kasi guys. stress na nga ako sa problema niya. Dadagdagan pa ng issue ako, wala. Sige guys, kung ayaw niya sabihin, Ayaw ko okay yan, lang ayaw yan. naman. Oo. Hindi, ano ba ito? Nagtataka ako sa issue na eh. Ibulong mo ka sa akin, walang issue na. Hindi, baka nag-trip lang yun si Idol. Pinag-tripan ka lang, wala.